Wag mo akong babara-barahin, wag mo akong gaganong-ganonin. Kasi wala naman akong pakialam kung maban ako sa TikTok. Kung maban ako sa Facebook, maban ako sa TikTok, wala akong pakialam. Kung matanggal man ang TikTok, then so be it. Magsasalita pa rin ako. I'd rather die as a hero and the truth sa Filipino people rather than die in vain. Hindi pwedeng hindi pag-usapan ng religion. Hindi nyo naiintindihan Pilipinas, ang nakakapamahala sa Pilipinas, religion. Hindi mo pag-uusapan ng religion, hindi mo ngayon alam kung ano nangyayari habang pinamumunuan nila ang Pilipinas. Hindi nyo nakita kung aling religion ang pinakamayayaman sa Pilipinas. Saan galing ang yaman yan kung hindi galing sa mga miyembro? Saan dinadala ng mga pastor ninyo yung pera nila? Yung mga bagay yan, hindi nyo tinatanong yata sa mga pastor ninyo eh. Kung paano niloloko na lang kayo ng maraming mga pastor eh. Baka hindi nyo alam, tinatarantado na lang kayo ng maraming mga pastor dito sa Pilipinas. Hindi niya yata alam. Tignan mo, yung isa nga kita mo? Yung isang leader dito sa Pilipinas, nakita mo hinahabol ng FBI? Gusto mo magpag-usapan ng religion? Usaping politika na yan. Kung di nyo napapansin, mga religious leaders ang nakakapamahala. Sila yung mga oligarchy na nasa likod ng mga politiko. Our country is up dahil sa mga politiko na pinamamahalaan ng mga nasa likod ng mga religious leaders. Bakit hindi pag-uusapan ng religion? Bakit? Ano ba yan? Ano ba yung religion na yan? Gaano ba katibay yung religion na yan na kahit kakuhan bawal natin pag-usapan? Kahit kakuhan na yung ginagawa ng mga religious leaders, bawal natin pag-usapan. Ganyan ba talaga tinuro ng Diyos? Wag nating pag-usapan ng religion? Para na may Biblia tayo at may Quran tayo? Kung bawal din palang pag-usapan. Di ba ang mga nakasulat sa mga lumang libro? Yung mga bagay na pinag-usapan at isinulat nila noon para basahin natin ngayon? Bakit hindi pag-uusapan? Pakipaliwanag nyo sa akin, ba't hindi dapat pag-usapan ng religion? Sa akin, isang malaking pag hindi tayo nag-usap ng religion. Kung hindi totoong may Diyos, lahat ng bagay walang kwenta. Pero kung totoong may Diyos, yan lang ang kaisa-isang bagay na pinaka-importante sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay kami second. Pangalawa na lang lahat ng ibang mga bagay. Tapos hindi tayo mag-uusap ng religion? Kalokohan. Hindi, alam mo, totoo, masyado nyo na kasing sinamba yung mga relihiyon ninyo. Hindi na kayo open pag-usapan kung yung bang relihiyon ninyo, mga gagong pastor. Ang daming mga siraulong pastor, baka hindi nyo alam. Isipin mo kung gaano karami ang nasa Securities and Exchange Commission na mga rehistradong religious organization sa Pilipinas. Halos 20,000 yung mga yun Baka nga 40,000 pa, pero libo-libo yung mga rehistradong relihiyon. Ibig mo ba sabihin lahat ng relihiyon na yun sa Diyos? Lahat silang magkakakontra sa isa't isa, lahat sila sa Diyos. Maraming relihiyon dyan sa demonyo, pera-pera lang yan. Malaking negosyo ang relihiyon sa Pilipinas. Pilipinas, uulitin ko, ang relihiyon, isa sa mga pinakamalalaking negosyo sa Pilipinas. Walang tax yan, walang tax. Dapat kayong mga miyembro ang nag-uungkat kung saan dinadala ng mga pastor ninyo yung pera. Kasi for all you know, nagsisibili na pala ng mga sports car, nagsisibili na pala ng mga helicopter, nagpapatayo na pala ng mansion, yung mga inang mga leader ninyo sa relihiyon. Tapos kayo nagugutom sa ilalim ng tulay. Tapos yung pera ninyo, yun yung ginagamit nila pambili nila ng mga mararangyang mga bagay. Pilipinas, madala ka. Matuto ka, Pilipinas. Huwag kang pagdating sa relihiyon. Hindi dahil sinabi ng pastor mo, yun na rin yung sinabi ng Diyos.